Okay, magandang araw po sa ating lahat, no? At pag-usapan po natin una itong sanhi ng pagbagsak ng tulay sa Santa Maria Cabagan, Isabela, inaalam na ng DPWH. Kasi nakakatawa po ito kasi natapos ito ng ngayon lang, February 1, itong bridge na ito. Tapos, nasira, bumagsak. Ito hindi ko pinagtawanan dahil po bumagsak ha. Pinagtawanan ko ang gobyernong ito kasi po mahilig itong gobyernong Marcos na magmamayabang sa kanilang mga proyekto, di ba? Alam naman natin 'yan. Tapos sometimes magki-credit grabbing ang administrasyong Marcos na sa kanila yung sa kanila po itong itinatayo na bridge, ito yung proyekto ng Marcos administration, ganun, di ba? Mayabang sila. Ngayon, ito alam naman natin na yes, sinimulan ito ng I think 2014, no, sa panahon po ni Pinoy. Tapos natapos po itong proyekto na ito under the Marcos administration, no? February, ngayon lang 2025 natapos ito. Mga ilang days lang na ba? Kasi 28 ngayon February 28. Isang buwan lang bagsak na. Grabe. Sa tingin ko naman sino ang sisisihin nito? Kasi po maraming mga dilawan, mga loyalista, sinisisi ang administrasyong Duterte. Ngayon sisisi na kayo. Na itong bridge na ito, hindi man ito ginalaw ng Duterte administration. Gawa ito ng Marcos administration sa kanyang Build Better More. Ano na ngayon? Bumagsak kawawa. Siyempre, nalulungkot po tayo kasi pera po ito ng taong bayan, di ba? Mamaya pag-usapan natin ito kasi nagsisisihan ang itong gobyerno na ito okay? Pakinggan po natin mamaya ang paliwanag ng DPWH patungkol dito, okay? Under the Marcos administration, okay? Pangalawa nating pag-uusapan, ito nga binalihita nitong Corina Sanchez. Kilala natin itong si Corina Sanchez na asawa ito ni Mar Rojas. Kilala natin si Mar Rojas na anong tawag dyan? Kamag-anak ito ng pinsan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos si Mar Rojas at si former President Duterte, rival yan sila sa 2016 election, di ba? Sa pagka-presidente. Magkatunggali sila. Pero, wag niyong sabihin na itong ginagawa ngayon ni Corina Sanchez, fake news ito. Asawa ito ni Mar Rojas Mismo asawa ni Mar Rojas na kontra ni Duterte, binalita na ni Corina Sanchez na mayorya ng mga Pinoy hindi pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba? Halakpakan. Ibig sabihin, okay? Ibig sabihin sa madaling salita, majority of the Filipino people ayaw po sa impeachment ni VP Sara. Okay? So yan po ang pangalawang pag-uusapan natin. Okay? Sige. Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Ang palasyo raw, nagsalita na itong Malacanang. Ang nagsasabi nito yung si Attorney Claire Castro. Siya yung nangunguna dito. Yung babaeng attack dog, bagong attack dog, no? Sabi dito na ang Malacanang raw, nagbabala raw ang laban sa pang-aabuso sa paggamit ng EDSA busway. Sino naman ang alam natin na nahuli sa EDSA busway? Kundi sino? Si Marbel. Lagot ka, Marbel. Mukha yatang may naaamoy ako na may ilalaglag sa palasyo, di ba? Kasi dapat
Sabi pa nga ni ano dito ni John Vic Rimulya, si Marvel ay dapat sumagot. Marvel, ano na? Marvel, ano na? Dapat kang sumagot. Itong siguro may papalitan talaga kasi yung isa rin, yung si Diwata, sip-sip ngayon sa administrasyon, 'di ba? Kung makikita nyo, may mapapapalitan talaga, 'di ba? So yun po ang mga pag-uusapan natin ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live para guys, hindi pala live, recorded video video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Hit the like and share button. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, sa mga breaking news natin. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, ayan, thank you very much. So, unahin muna natin itong kawawa naman ito sanhi sa pagbagsak ng tulay sa Santa Maria Cabagan, Isabela. Okay? Alamin natin kung ano ang paliwanag ng DPWH dito. Bakit ito bumagsak? Kasi po, sa panahon po ni former President Duterte, hindi ka makakakita ng proyekto ni former President Duterte na bumabagsak, nasisira. Kasi po, magagaling po ang mga contractors ni former President Duterte. Mamaya, may ipapaliwanag ako tungkol dyan sa mga instruction ni Duterte sa kanyang mga proyekto. Okay? Panoorin muna natin itong balita na ito, ha? Itong tulay na talagang kawawa bumabagsak itong tulay na ito Okay? Panoorin natin. Play. Grace, ano na ang latest dyan sa bumagsak na tulay sa Isabela at kumusta yung kalagayan ng mga biktimang nasugatan? Yes, Ella, nasa ligtas ng kalagayan ang 6 na nasugatan kagabi. Maliban sa bata na inilipat na sa CVMC, isinugod ang 5 sugatan sa Milagros Albano District Hospital. Kawawa, no? Tayo po ay nalulungkot dito sa pangyayaring ito. Hindi po nalulungkot dahil nasira yung bridge. Nalulungkot po tayo dahil meron pong mga bata, meron pong mga kasamahan natin sa taong bayan ang mga nasasaktan. Okay? Yun po ang ikinakalungkot natin. Kasi po, kung di ko lang alam kung kasalanan ba ito ng truck na may daladalang mga sabi nga nila 100 tons raw na bigat, no? Na ito yung dahilan na nag-collapse po itong bridge na ito. Ang sa akin lang, ano ba ang mga ginagawa ng gobyernong ito na ma-prevent ito? Meron ba kayo mga warning signs? Di ba may ganyan? Merong warning signs na hindi po kaya ang 50 tons pataas. Mayroon man nga ganyan Di ba? Di ko lang alam kung nagkulang ba ang gobyerno nito na maglagay ng mga warning signs. O di kaya'y pwede ba nating sisihin ang administrasyong Marcos dito? Bakit ang daling masira? Imagine that one, na itayo ito kasi para talagang hindi maganda ang pagkagagawa nito Kasi po, ganito yan. Natapos ito February 1 of 2025. Nasira ng February 28. I think 27, February 27 kahapon. So, bakit yung ibang mga tulay and for sure merong mga kasi ito wala naman sigurong ibang dadaanan yung mga truck natin diyan.
Oh, kasi po, yung bridge na yan is talagang bridge na bridge talaga. Oh, di ba? Bakit nag-collapse yan? Ibig nyo bang sabihin na kinurakot na naman ito? Ha? Ano ba? Walang sementong linagay? Walang batong linagay? Lahat ba? Buhangin na lahat? Nagtatanong tayo, ha? Oh, wait mo na. Ano eh. Ano man nangyari? Oy, bakit ito nag-ano? Oh, yan. Bigla nang nag-ano yung aking cellphone eh. Biglang nag-play yung aking cellphone. Di ba? Puro ba buhangin lang dinalagay? Walang bato o walang simento? Hindi ko maintindihan bakit ito nag-collapse. Di ba? Ano ba ito? Kulang sa labor? Kulang ba ito sa kaching-kaching? Ito, panoorin pa natin. Sa Kabagan. Samantala, ang sinasabi naman na tumakas ang driver at pahinanti ng dump truck na ngayon ay hindi pa ma-account ng Kabagan Police Station. Tumakas pa yung driver. Ayon sa kagawa. Yan yung mga truck na dumaan na yan yung dahilan na bumagsak, nag-collapse ang bridge na yan. Ang surge span sa bahagi ng Kabagan ang nag-collapse at mayroon itong haba na 60 meters. Ito ay gumuho ng dumaan nila ang dalawang dump truck na naglalaman ng boulders na may bigat na 102 tonelada. Dahil dito, batay sa inisyal na report na damay sa pagbagsak ng tulay, ang isang malaking truck, 2 SUV at isang motorsiklo na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na individual. Meaning to say, merong mga nadamay. Ipinaliwanag naman ng kagawaran na November 2014 sinimulan. Siyempre, anong sasabihin ng tao dito? You cannot help but meron talagang mag-criticize. Kinurakot na naman yan. Ang konstruksyon ng tulay at February 1, 2025 lamang ito natapos kung saan ang kabuang proyekto mula sa tulay at approaches nito ay pinondohan ng higit 1.2 billion pesos. 1.2 billion ha? Talagang may karapatan po tayo. Alam mo, Attorney Claire Castro, ito yung sinasabi ko sa inyo na sinabi ni VP Sara na meron po kaming karapatan magalit. Kagaya nito. Sinong hindi magagalit dito? Magagalit ang taong bayan dyan. Ang laki-laki ng budget ng bansang ito. Tapos meron pang mga bata, merong mga taong nasugatan dahil dyan. Magpaliwanag kayo dito, DPWH, anong nangyari? Imbestigahan ito dapat. Baka nagkulang na naman ito. Binigyan kayo ng 1 billion para dyan. Yun pala ay babagsak lang, di ba? Hingi na ng tulong ang DPWH Region 2 sa mga eksperto mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa Central Office na magsasagawa ng karagdagang ebalwasyon at pagsusuri upang malaman ang dahilan ng pagbuho ng bagong tulay. Sa ngayon ay pinapayuhan muna ng kagawaran ang mga motorista na dumaan sa lumang overflow bridge at naglagay na rin ng warning sign sa lugar. Alam niyo, sa totoo lang, malaking trabaho na naman to eh. Suggestion natin dito, pabilisan nyo itong i-repair, di ba? So, atin pong tingnan kung ano ang paliwanag po ng DPWH dito. Okay? DPWH. Ayan. Official statement ng DPWH. On February 27, 2025 at around 8 p.m. Yes, that was kahapon, no? The third span from Kabagan side with a length of 60 meters of the arc bridge of Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road, Isabela, collapse. Okay, nag-collapse po when a dump truck carrying boulders with a calculated estimated approximate gross vehicle weight of around 102 tons passed on it. Yan ang dapat nilang imbestigahan kung ito ba yung dahilan sa bigat ng 102 tons. Okay? Kasi po may calculations yan sa mga engineering.
sa engineer, kung kinakalculate lang kung ano yung pinaka-maximum na kaya itong bridge na ito. Ngayon, ang tanong, pasado ba itong dumaan na truck na ito? Diba? Bakit siya nag-collapse? At ito pa, the construction of the bridge started on November 2014, meaning to say, si Pinoy pa ang presidente nito, and was completed on February 1, ngayon 2025, ngayong buwan na to, no? With a total cost of 1,225,537,087.92. Centavos na yan. Bridge and approaches. The total length of the bridge is 990 meters, consisting of 12-arc bridge with a span of 60 meters and 9 span of so meaning ang 60 meters ang ano of stress concrete deer PSCG type IVP. Ayan. Yan ang explanation nila. So, further analysis on the cause of the failure is still ongoing. And the DPWH region to has to request experts from Bureau of Design, Bureau of Construction. Alam niyo, sa totoo lang, ang mag-investigate nito, gobyerno rin, wala rin. Di natin alam kung ito rin ay i-manipulate pa rin. Di ba? Kung meron mang kasalanan, ito lang conclusion ko ito kung meron mang kasalanan ang administrasyong Marcos dito, I think yung pinabayaan lang nila, no, na yan ang tanong Magaling ba ang kontraktor ang kontraktor na kinuha nyo dito? Sapat ba ang budget? Sino ang engineer? Tama ba ang disenyo? Yan ang malaking tanong ngayon. Kasi po, ako magmamayabang talaga ako dito. Panahon po ni former President Duterte, hindi ka makakita ng mga ganitong proyekto. Sa totoo lang. Kasi po, natatandaan ko po yung panahon po ni former President Duterte. Halos nga si Tatay Digong hindi na natutulog. Halos nga si Tatay Digong hindi na nag-party-party. Wala siyang panahon para mag-party-party, mag-concert-concert. Nakatutok yan lahat ng mga proyektong pinagawa niya. Because si Tatay Digong po, hands-on siya at that time. Kaya po, walang naging palpak sa mga proyekto ni Tatay Digong. Yan Sino ang mananagot dito? Hindi ba ito tiningnan ano ang mga posibleng mangyari? Yung mga future bago kayo tumayo ng bridge na yan, titingnan nyo kung ano ang mangyayari ahead kayo sa posibleng mga mangyayari. Di ba? So ano matatawag ko dito? Administrasyong Marcos, you failed. You failed. Yan lang aking masasabi Walang ibang sisisihin kundi ang Administrasyong Marcos. Kasi natapos po ito under the Marcos administration. DPWH under the Marcos administration. So, anong ibig kong sabihin na sisisihin? Sila yung mananagot dito. Pero hindi tayo manghuhusga Alamin natin kung ano ang sanhi. Sinong may kasalanan dito? Tingnan natin At I think may karapatan pong manawagan ang taong bayan na paimbestigahan po ito. Kung tama lang ba ang paggasta ng pera patungkol dito. Okay? So yun po ang mga dyan. Let's wait for an update patungkol dito. Okay, punta tayo sa next topic natin.
Itong si Corina Sanchez, okay? Na binalita ni Corina Sanchez na mas maraming mga Pilipino na ayaw ma-impeach itong si VP Sara. 'Di ba? Pinakita ko kanina yung live ni VP Sara sa Cebu, na sobrang siksikan ang taong bayan para lang makahawak sa kamay ni VP Sara. Gusto nilang mayakap si VP Sara. Kitang-kita ha, saksi kayong lahat. And I think for sure kung makita yon ni Tambaloslos at ni Bangag, iiyak na naman yun. Magpapanik na naman ang Malacanang. Magpapanik na naman ang House of Representatives. At heto pa, there's more. Heto pa, ito si Corina Sanchez, panoorin po natin. Ma'am Corina, pasok. Hindi sang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng ito si Corina Sanchez na po ang nagsasabi. Survey yan Sino survey? Ayaw po nilang ma-impeach si VP Sara. Tapos, ang Malacanang magpapalabas ng Okta Research Survey na mas maraming Pilipino ang gustong ma-impeach si VP Sara. Ay nako. Alam nyo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, Tambaloslos, yung mga rally-rally ninyo, kailangan nyo pang magdala ng ayuda para dadami yung mga tao. Diba? Ayan tuloy, napahiya kayo kasi kaway kayo ng kaway sa hangin, wala namang pumapansin sa inyo. Itong si VP Sara, pumunta lang sa isang barangay na ito naman ay hindi in-schedule, unplanned. Ang tao po hindi nila alam na pupunta si VP Sara. Si VP Sara walang dalang ayuda, kundi ang kanyang presensya lang. Pero look at what happened. Sobrang dami po. Nagkagulo nga Grabe po ang pagmamahal na ibinigay ng taong bayan kay VP Sara. Yun ang nagpapatunay. Yun ang tunay na survey. Nakikita namin in reality. Hindi kagaya sa inyo, magpapalabas kayo ng survey na maraming Pilipino na gustong ma-impeach si VP Sara. Survey nyo yan Hindi nga namin alam kung binabayaran nyo yung survey na yan Di ba? So mas maniniwala kami sa tunay naming nakikita. Ito, Corina, ipaliwanag mo bakit mga Pilipino ayaw ma-impeach si VP Sara. Bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni... Bumababa ang rating ni PBBM. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Hannah T. Nakatakda pa lang mag-convene ng impeachment court para kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento. Pati itong kongreso rin naghahanda lagi. Kasi gusto nilang ma-vice president na ang kanilang yung kanilang among peking Panginoon. Ay nako. Ang publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang mambabatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Hindi na yan magbabago. Alam na naming kabalastugan ninyo. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin. Hindi manililiwagan kami. Malinaw na sa amin na kayo po ang may problema. Kayo. Kayo po ang may depekto, sa totoo lang. Ano talaga ang laman nitong impeachment complaint? Alam na namin kung ano yung laman ng impeachment. Scripted. Ano tawag dyan? Scripted. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. Ito pa 47% ang hindi pabor. 33% raw ang pabor.
20% ang walang opinion. Ito yung mga walang hilig sa politika. Ano na, Bongbong Marcos? Ano na, Tambaloslos? Ha? Iyak na naman. Iyak na naman. 33% ang sumusuporta habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao kung saan 66% ang kontra sa impeachment. So, of course, Mindanao di ba? So, talagang 66%, no? Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. May naniniwala pa ba dito sa Kamara? May naniniwala pa ba sa inyo? I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang Yes, I think importante yan. Ako, sige. Duda ko rito, magbabackfire ito During the impeachment, malalaman ng taong bayan kung sino yung scripted. Hindi papayag ang taong bayan dyan. Alam naman namin sa simula't sa poll, nag-create kayo ng tuwadcom para ilaglag, siraan, at pinaghandaan para hindi makatakbo si VP Sara sa 2028. Diba? Alam na namin yan. So kaya kami, kung matuloy man ang impeachment ni VP Sara, well and good. Sige. Para malaman natin ang katotohanan because the Filipino people are very confident na si VP Sara po ay malinis. Hindi kagaya sa inyo na hindi namin kayo maiintindihan bakit si VP Sara lang pina-investigate ninyo ang 120 million na ang daming problema, ang daming nawalang pera, bilyon-bilyon yung mga corruption na nangyari pero hindi nyo pinaimbestigahan. Anong tawag namin sa inyo? Di ba? Anong tawag namin sa inyo? Galit na talaga kay Sara? Galit na talaga? Di ba? Sinisingle out nyo Pati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang 23% ang gustong mapatalsik siya sa pwesto. Ang kailangan lang naman natin gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa salita. Kaya nga ginagawa na nga ninyo. In-impeach na nga ninyo sa House of Representatives. So kayo dyan, relax lang. Aabot tayo sa exciting part. Di ba? Kasi ang nakikita ngayon ng taong bayan desperado po kayo, House of Representatives. Gusto nyo kasing mamadaliin ito ng Senado. Di ba? Desperado talaga kayo. Nakikita namin yung kagahaman ninyo sa kapangyarihan. Yung amo ninyo dyan, gusto nang maging vice presidente. Di ba? Na hindi naman bagay sa kanya. Meow, 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 meow. Di ba? Tambaloslos. Nakita mo yung pangangampanya ni VP Sara sa Cebu? Iyak ka na lang kasi i-uninstall mo yung Facebook at YouTube para hindi ka masaktan. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos. Next! Are you sure? Kasi po, sa pagkakaalam ko nasusuka na nga ang taong bayan dito sa administrasyon na ito Tay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala ni PBBM. Correct. Yan ang tama. Sa totoo lang,
yung una 2022 pagkapanalo ni PBBM mataas pa yon ang trust rating. Ngayon, unti-unti nang bumababa, 30% na lang, di ba? Tansya ko dito sa 2028 no, pag mag-step down na itong si Bongbong Marcos as president, siguro na lang 1% na lang ang naniniwala. 1% na lang. Bumababa talaga, ha? 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pinakamataas ang disapproval rating. Sino ba namang hindi nasisiyahan, no? I mean, sino ang hindi ano tawag yan? Sino ba namang matutuwa pala dito sa administrasyon na ito? Walang ginawa kundi mag-party-party, concert-concert, 'di ba? Mamimigay lang ng ayuda, akala siguro niya matakpan na yung mga ginagawa niya, 'di ba? Sorry. Alam na namin na sabi pa nga ni VP Sara, hindi siya marunong. Sabi ng tatay, he is a weak leader. Sa Visayas at Mindanao. Pero bumabari ng ratings ni VP Sara. Mula 47%, nasa 41% na lang. At least, mas taas si VP Sara sa lahat ng mga government officials. Kontento sa kanyang pamamahala. 29% ang hindi nasisiyahan. Itong 29% na hindi nasisiyahan, mga tauhan ito ni Franz Castro. Habang 30% ang undecided. Ayon sa isang political analyst, masyado raw malaki ang porsyento ng undecided o neutral sa naging survey. Hamon na raw ito sa administrasyon. I think, duda ko yan yung 30% na mga undecided, yun yung mga loyalista na mukha yatang totoo, mukha yatang walang kwenta itong administrasyon na ito. Tingnan nyo by 2028, yung 30% na yan, babaliktad na yan lahat. Targetin sila sa kampanya sa mga susunod na buwan. Battleground na raw ang malaking hanay ng mga Pilipinong hindi pa kumbinsido sa performance ni na PBBM at VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung messaging. No? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war. An air war para dito sa mga undecided. No? Yan ay clearly disenchanted sa mga policies ng gobyerno, especially in relation sa inflation, in relation sa employment, in relation sa wages, etc. Sa issue ng impeachment, 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling neutral si PBBM. 24% naman ang gustong hadlangan niya ito. At 20% alam nyo, sa totoo lang, no, bakit bumababa ang rating ni PBBM? Kasi sanay po ang taong bayan kay PBBM na hindi niya kukontrahin ang kanyang mga kalaban. Di ba? Yan naman talaga ang branding ng Marcos administration. Sila yung inaapi, si Bongbong Marcos mananahimik. Di ba? Yun ang branding, kaya nanalo siya. Pero ngayon, hindi na po ganyan ang administrasyong ito. Bitter na po at very insecure na po ang dating ni Bongbong Marcos. Di ba? Mayabang na ang dating Nawala na yung reputation ni Bongbong Marcos na mabait, tahimik lang, hindi niya inaaway yung kanyang kalaban. Hindi po sanay ang taong bayan na banat-banat si Bongbong Marcos. Tapos ito ngayon, kumuha pa siya ng PCO na isang vlogger na bumabanat rin sa mga Duterte. Ito yung mga dahilan na bumaba ang rating ni Bongbong Marcos, di ba? Ayaw nyo kasing maniniwala ano kayo ngayon? Utot nyo.
Deserve. Ano masasabi ko dyan? Deserve. Ay, kawawa. Iniwalang dapat niya itong suportahan. Una nang nilinaw ng Pangulo at ilang mga mambabatas na hindi manghihimasok ang executive branch pagdating sa paglilitis ng bise. Sa ngayon, inaasahan Diyan naman tayo. Naniniwala naman kayo na hindi siya mangingialam, ha? Hindi nga kami naniniwala sa 20 pesos per kilo na bigas. Huwag niyo na kaming utuhin, ha? ng ilang House lawmakers ang partisipasyon ng publiko sa ikakasang paglilitis. At saka ang kanyang pamilya, politically, we cannot deny that they have a substantial following. So I would expect that there's going to be a active engagement and public participation. Para sa agenda. Hindi, bitter lang kayo kay VP Sara. Kasi takot kayo. Takot kayong mapresidente sa 2028. At nakikita nyo, ang daming supporters ni VP Sara. So ano kayo ngayon? Adyong. Iyak! Ay, naku, kawawa talaga ito mga taong ito. Ito, panoorin natin itong si John Vic Remulla. Nagsalita na patungkol dito kay Marbil, no? Yung issue ni Marbil sa EDSA busway. So, nagsalita na rin ang Malacanang. Parang ilalaglag si Marbil dito at ipasok si Diwata. Diwata Paris Overload. Diwata Torre. Ay, nako. Play. Nagbabala ang Malacanang laban sa pang-aabuso sa paggamit ng EDSA busway matapos ang ulat na ginamit ito ng ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police. Sino yan? Maraming nagsasabi si Marbil raw yan. Matataas na opisyal. Pero ayon kay Marbil, ano lang yun? Senior officer. Ay! Sa akin lang ba? Bakit hindi naman ninyo aaminin? Ang bilis naman yan eh. Kung aaminin nyo, walang problema, di ba? O, mag-sorry after. Kaso hindi nyo kaya eh. Para sa isang emergency meeting. Ayon kay Press Officer Yusek, si Attorney Claire, nagalit na sa iyo, Marbil, ha? Galit na si Attorney Claire. Damay-damay na ito lahat. Claire Castro. Kasi bakit nyo kinuha yang si Attorney Claire? Di magbanatan na kayo sa sarili nyong mga kaalyado. Bagaman pinapayagan ito sa lehitimong emergency at on-duty na sitwasyon, hindi dapat ito abusuhin. Samantala, hiniling ni... Hoy, Marbil, hindi raw yan dapat aabusuhin. Ang sabi ni Marbil, yung senior officer. Interior Secretary John Vic Remulla kay PNP Chief Romel Makinig ka, Marbil. Anong sabi ni SOJ Remulla? Marbil na magpaliwanag tungkol sa insidente. Hala! Hoy, Marbil, magpaliwanag ka raw. Sabi ni John Vic Remulla. Magpaliwanag ka naman. Bakit hindi mo aaminin na ikaw yung dumaan doon sa EDSA busway? Ay, nako. Mismong pag-aamin lang ang hirap gawin, no? So, at least ang Malacanang, nagsalita na ang Malacanang na hindi po maganda yung mga malalaking opisyal na dumaan po sa EDSA busway. Hindi po na, nagbabala sila dito ha. I hope na hindi po ito plastic. Hindi po ito pakitang tao lamang ang mga sinasabi ng Malacanang dahil kay Attorney Claire. Kasi ako sa totoo lang, duda ako rito eh. Itong sabi ni Attorney Claire na nagbabala ang palasyo,
nagbabala ang palasyo sa mga dadaan sa EDSA busway. Duda ko rito siya lang ang may sabi nito. Pero si Bongbong Marcos, alam nyo naman si Bongbong Marcos, ano lang yan manahimik lang yan sa mga isyong ganito Duda ko, si Attorney Claire lang ang nagbabala dito. Good luck sa'yo, Bongbong Marcos. Yan, papahamak ka talaga niyan ni Attorney Claire, Bongbong Marcos, kung hindi mo yan papalitan. Kasi, ako this is my own analysis, this is my own opinion. Sa tingin ko, si Attorney Claire, gumagawa siya ng sarili niyang opinion. Ang description niya, presidential communication. With the word communication, presidential, meaning the President Bongbong Marcos, presidential communication officer. Itong officer, siya yan. Si Castro. Kung ano yung decision, boses, opinion ni Bongbong Marcos, siya yung mouthpiece, siya yung sasabi. Duda ko rito, itong mga pinagsasabi niya dyan sa media, opinion niya. Good luck, Bongbong Marcos. Good luck rin, Attorney Claire. Good luck. Okay po libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan ngayon. At patuloy ang ating conversation at usapan sa comment section. Okay? Guys, please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, mag-subscribe na rin kayo sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Meron tayong pangalawang channel Ang pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Mag-subscribe rin kayo doon. May ina-upload tayo doon mga updates sa politika na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. So mag-upload kayo, mag-subscribe rin kayo doon. Okay? Okay, maraming salamat mga audience at mga moderators ko dito sa Donmar TV. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.